Kagalaxy, so welcome back to my YouTube channel. This is me, Kagalaxy. My name is Nixfilm, and our vlog for today is Girl Talk Part 2. So, syempre, may Part 1 na tayo. Kung di nyo pa napapanood, yung Part 1 is ano pang ginagawa nyo. Panoodin nyo na din. Kasi, I think may mga content din ako doon about sa girls. Malamang girl talk nga eh. Kaya nga, girl talk, diba? It's about girls. So, ngayon, we have 3 categories. We have period, boys, and relationship. So, may mga tanong doon about doon sa category na yon. And malamang sasagutin ko siya, di ba? So, samahan niyo ako sagutin and we will have mga sinsinang girl talk. It's about the girl thing. Samahan niyo ako kasi umiinom ako ng juice ngayon. So, yun. Pagpasensyaan niyo na yung aking voice na alam ko naman na medyo hindi ganun kaganda kasi nga this past days is ako'y nagkakasakit. Ako'y may sakit ngayon, malamang. That's why ganito yung boses ko. So, let's jump to the video. Intro, pasok! Gusto kong magpasalamat sa ating Galaxy na si Gumi dahil sa kanya nanggaling tong mga tanong na to. So, ayun, pinagawa ko siya ng mga tanong. It's about girl. So, gumawa naman siya. That's why ito may sasagutin ako. Kung maubo man ako, is lang, excuse me na. Kasi, hindi talaga ako ganun makapagsalita ng maayos. Medyo minamalat ako, inuubo ako lately. So, yun. Let's go na sa unang. Kailan yung unang period mo? First na nagkaroon ako ng period, I think, I was grade 7 that time. So, siguro mga 2017. Hindi ko na matandaan yung exact na month, pero 2017 yun. Yun yung unang beses na nagkaroon ako ng mens. Next, napkin did you use? Ilalagay ko lang guys yung tanong dyan kasi baka hindi nyo maintindihan. Baka lagyan ko lang dito ng subtitle para maintindihan nyo. So, ang ginagamit kong napkin is, depende kasi, minsan may padala yung tita namin na napkin from Japan. That's, yun yung ginagamit namin. Meron ako example, ito. Itong napkin na to. Ito. Ayan. Japanese branch na ng napkin. Pero kapag wala naman ng brand na yan, pag wala naman kaming napkin na from Japan, I was using Modest. Yon, yung ginagamit ko, Modest or eto. Yun lang, dalawa lang na yun. Next is, na-experience mo ba ang period cramps? Oo, minsan, hindi naman every month, may mga times lang na may mga month lang na nagkakaroon ako ng period cramps. Period cramps din ba yung sumasakit yung balakang mo? Pero yun lang kasi yung sumasakit sa akin. It's balakang lang. Tapos yung puson, hindi ko pa na-experience magkaroon ng cramps puson. Pero yun nga, thanks kay God na hindi ako nakaka-experience nun. Medyo ang na-experience ko lang is yung sa balakang. Next is, how do you deal with periods, especially during school? Sobrang hirap magkaroon ng mens or ng period while you're in school. Kasi, napapa-overthink ka minsan na baka mamaya may tagos na yung pants mo, di ba? Kaya, pag may mens ako sa school, lagi kong pinapacheck yung likod ako. Tingnan mo nga yung likod ko, ganyan. So, kapag gumagano na ako, kapag gumagano na yung kasama ko, that's me, we have a period. So, that's why na-overthink. Wait lang, nag-water break lang ako. Kasi feeling ko ubuhin na ako. Kakasatsat ko, kakadada ako dito sa video na to. Pinilit ko talaga mag-video ngayon kahit hindi ko pa talaga kaya. Kahit hindi pa kaya ng boses ko. Pero, this is my work. This is me na gusto kong gawin. Gusto kong ipagpatuloy. Gusto kong bumawi sa inyo kasi ilang months din akong walang upload, di ba? So, yun, medyo mahirap kapag ka nasa school while you have a period. Pero, kailangan mo din talagang pumasok kasi that's part of your life na being a girl. You've
you need to encounter, period, o, diba? Next is, how do you deal mood swings? Sa mood swings, syempre, mas mahirap yon sa part ng mga kasama mo sa bahay. Kasi paiba-iba yung mood mo, diba? Pero kapag gano'n naman, siguro naman naiintindihan na ng mga kasama natin sa bahay na gano'n niya, kailangan natin pagdaanan yung mood swings, pabago-bagong mood, ganyan. So, yun. First question sa category na to. Do you like having a guy friends? Para sa akin, oo. Wala namang masama sa pagkakaroon ng lalaking kaibigan because sila pa nga minsan yung masarap kasama eh. Yung tipong di mo aalalahanin na paplastikin kanila, na babackstabin kanila. Because pagdating sa pagkakaroon ng kaibigan na lalaki, parang sila pa yung pinaka-loyal na friends kesa sa mga babaeng friends mo. Kasi sila yung, dun papasok yung parang parang ma-experience mo yung pagkakaroon ng brother, ganyan, bilang yung trato nila sa'yo, sister, ganyan, ikaw yung bunso nilang kapatid, gano'n. Sobrang maingat nila, sobrang maalalahanin, sobrang intindihin, kahit na meron barrier between your gender, na hindi yun naging hadlang to make friends with others, to make friends with the guy, to make friends with the girl, diba? So yun, sobrang sarap lang na magkaroon minsan ng brother kasi I don't have brother. I am the older daughter of my father. That's why I don't have any brother. That's why na-experience ko yun sa mga kaibigan ko na lalaki. Pero minsan nabibigyan lang ng issue ng iba na ganyan na nagkakaroon lang na mali siya sa paningin ng iba. Pero sa inyong dalawa, sa inyong magbabarkada, sa inyong magkakaibigan, it's just parang magkakaibigan thing. Ganon. Wait lang, iinom lang ako. Next question. Ano ang hinahanap mo sa isang lalaki? Siguro, ideal man ng lahat, or hindi naman siguro lahat. Number 1 is tall. Siguro foreigner, I don't think so. Pero kung di man foreigner, tall, dark, and handsome, and kind, and merong buong pamilya. Siguro yun lang yung top 5 na gusto ko sa isang lalaki. Kasi, yun yung, ang pinaka-importante doon is yung meron siyang magandang family. Meron siyang magandang relationship sa family niya. Because, yun yung pinaka-importante para sa akin. Next is, interesado ka bang pumasok na sa serious relationship ngayon? Siguro, kung bibigay ni God, sabi ko nga diba lagi, in God's perfect time, pag okay na, pag gusto na ni God ibigay sa'yo, why not? Why not na hindi mo i-claim yun? Pero siguro, kapag okay na ako, pero sa tingin ko, okay na ako, siguro baka maybe, oo. Siguro, oo. Gusto ko na pumasok sa serious relationship. Pero sana kapag pumasok ako sa relationship na serious, is yung maging the one ko, sana siya na yung maging husband ko, ganyan. Sana kaming dalawa na, para wala nang ganito, ganyan, ganon, etc. Kaya, yun, interesado na ako pumasok sa serious relationship. Next is, in your opinion, when it's the right age to start dating? Syempre, ang ideal age ng isang babae na makipag-date, or ng lahat naman siguro, is siguro 18, 19. Kasi, that was the stage of being a mature person. That was the stage of that. Na siguro kapag ready ka na mag-commit sa dating, or gusto ko munang makipag-date, siguro the right age is siguro nga 18 to 19. So, yun.
Yun yung para sa akin lang naman yun. Pero kapag iba yung pananaw nyo, yun yung pananaw nyo, eto yung pananaw ko kaya respetuhin nyo Ganun. Next, kate. So yun, ang bilis lang, di ba? First question natin sa category ng relationship. Next is, the question is, it is necessary to be in a relationship. Siguro hindi naman kailangan na lagi ka or always ka nasa relationship, di ba? Sobrang hirap naman. Syempre, mas prioritize mo pa din yung mga bagay na gusto mo. Wait lang. Water break. May mga bagay ka pa din na kailangan i-prioritize. Like, unahin muna yung sarili mo, family mo, studies mo. Siguro hindi naman kailangan na lagi kang sa relationship. Siguro, yun, hindi kailangan. Next question is, thoughts about relationships in high school. Siguro sa high school, that was the age of, age siguro ng mga high school student is 16 to 15, ganon. Hindi pa talaga. Para sa akin, hindi pa talaga. I was experienced that. Siguro, puppy love, ganyan. Pero yung relationship, hindi pa right age ang makipagrelasyon ng isang high school student kapag high school pa lang siya. Basta yun, hindi pa para sa akin. Hindi siya approve sa akin na yung isang high school student is magkaroon na ng relationship or ma-experience niya yung being in a relationship. Ganyan. Kasi yung aminin nyo, yung tayong mga kabataan ngayon, tayong mga teenager, sobrang lalim ng pananaw natin about love. Na sobrang nagiging mababaw na kapag na isang relationship ko na masasabi na ng iba na siya na yung the one, forever na sila, kahit na yung age lang naman nila is 13, ganyan, di ba? Nasasabi na nila na, uy, siya na yung the one ko, siya na yung para sa akin. Yun yung mahirap sa ating mga teenager na nagiging mababaw yung paningin natin about being in love. Na nawawala sa utak natin yung, siguro yung hindi na natin na-apply yung standard ng pakikipagrelasyon ng mga panahon ng mga nanay at tatay natin, ng mga lolo't lola natin. Pero for me, ginagamit ko pa din, ina-apply ko pa din siya into our generation, into my life, na kapag gusto ko, kapag nagkaroon ako or pumasok ako sa isang relationship, kailangan paghirapan niya muna, hindi yung one shot, kami na agad, ganyan. Ayoko ng ganun. That's why, hindi pa ako pumapasok sa relationship. Next is, napunta ka na ba sa isang toxic friendship? So, wait lang. Siguro lahat tayo nakapasok na o napunta na tayo sa toxic friendship. Oo, na-experience ko na magkaroon ng toxic na friendship when I was a grade 7 student. Lagi akong napapaaway. Kasi siguro hindi lang sila yung toxic. Baka pati na din ako that time kasi medyo mga bata pa siguro kami. That's why we have immature pa kami nung time na yon. That's why konting kibot, ganyan, konting kibot, ganto. That's why siguro laging nakakaway, laging napupunta sa awayan. Sa harap na pag-usapan, napupunta sa away. Ganun siguro talaga yung trait ng being immature. Pero sa ngayon naman, hindi na ako nakikipag-away, hindi na din ako masyadong nakikipag-friends. Pero may mga friends ako, pero may mga kaibigan ako na iilan lang. So, yun. Next is, paano ka nakikipag-kaibigan? Siguro ang definition ko ng pagkakaroon ng kaibigan is yung, or paano ako nakikipag-kaibigan kapag hindi kasi ako ma-first move. Hindi ko na-apply na
kakausapin yung tao na to, kakausapin yung kunyari, may katabi ko, kakausapin ko siya ng ako yung mag-first move, hindi. Kapag may tinanong sila sa akin na ganito, ganyan, sis, ganito nga, ganyan. So, siguro doon pa lang nag-start yung pakikipag-friendship ko kapag sila yung nag-first move na kausapin ako. Kasi mahihain akong tao eh. Shy type ako eh, ganun. Next is advice on losing a friend. Siguro kapag nawalan ka ng kaibigan or umalis yung kaibigan mo or iniwan ka ng kaibigan mo, siguro ang ma-advise ko lang sa inyo is step forward. Step forward. Iwanan mo sila sa lugar kung saan ka nila iniwanan. Tapos, huwag mo nang balikan yung lugar na yon. Mag-step forward ka, lumakad ka, tumaas ka. Huwag mo nang balikan yung lugar kung saan ka nila iniwan. Siguro yun lang yung ma-advise ko sa inyo na kapag iniwanan kayo ng friends nyo, huwag nyo habulin. Kasi, yun yung choice nila. Yun yung choice nila na iwanan ka. So, ang choice mo is huwag na silang balikan. Huwag na silang kilalanin. Huwag mo nang balikan yung place kung saan ka nila iniwanan. Siguro yun lang ma-advise ko. Next is, do you plan having a kids? Oo naman, pero hindi pa ngayon. Siguro, pag madami na ako na-achieve, pag na-achieve ko na yung mga bagay na gusto ko, siguro, hindi pa ngayon kasi nag-enjoy pa ako as a teenager. Ganun. So, kapag siguro ready na ako mag-commit, yun, siguro kapag meron na akong bahay, may kotse na ako, nakapagpaaral na ako ng kapatid, ganyan. Siguro, basta hindi pa ngayon, pero may plano ako. Siyempre, lahat naman tayo gustong magkaroon ng pamilya, di ba? Lahat naman tayo gustong makabuo ng isang masayang pamilya. So, gusto ko, pero hindi pa ngayon. This is not the right time. Okay? Pero walang kaso naman dun sa mga taong magang nagkaanak. Siguro, yun talaga yung time nila to become a parents. Medyo napaaga lang. Siguro, yun. Basta wala akong issue about to. Next is, meron ka bang masasabi na mga totoong kaibigan mo? Tulad nga ng sabi ko, may mga kaibigan ako, pero mailan-ilan lang. Pero masasabi ko na totoo sila sa akin. Kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi ako marunong mag-first move. Hindi ako ma-talk about sa mga ibang tao na hindi ko naman kilala. Pero kapag naging kaibigan ko na, medyo nagiging madaldal ako kasi komportable ako sa kanila. So yun, may mga totoo akong kaibigan, medyo may ilan lang, mga siguro 4, ganyan. 4 lang sila. Basta yun. Next is, how do you deal with fake friends? Uy! Ka lang. Diba sobrang lalim ng fake friends? Ang definition or mga makikilala mo ang yung mga kaibigan mong plastic kapag nandito yung definition na yun. Number 1, backstabber. Number 2, ano pa? Number 2, solotera. Number 3, inggitera. Number 4, nanlalaglag. Yan yung mga definition ng mga fake friends. Na kapag meron kayong ganyan na kaibigan, cut off na. I-cut nyo na yan sa buhay nyo. Toxic yan. Toxic yung mga yan. Toxic yan, mga be. Iwanan nyo na yan, mga ka-galaxy. May mga makikilala kayong mga tao na ituturing kayong totoong tao. At hindi yung mga taong nagpapanggap lang na tao. Kapag kaharap nila, ikaw. Dahil sa totoong buhay, mga ahas, yung mga pesti na yan. Mga ahas, yung mga fake friends na yan. Kaya hanapin nyo yung totoong tao sa inyo kahit nakatalikod man kayo o nakaharap kayo. Narn. Next is, what advice would you give to other girls? Siguro, wait lang. Siguro ang advice na gusto kong ibigay sa mga kapwa ko babae is, mahalin nyo yung sarili nyo. Sobra nyong mahalin yung sarili nyo. Because loving yourself is the stage for being a good person, for being not a
Basta yun, mahalin nyo yung sarili nyo para maging mabuting tao kayo, para maging maayos na tao kayo. Love yourself first. Kung ano man yung meron sa inyo, kung ano man yung itsura nyo, kung ano man yung looks nyo, i-appreciate nyo. Kasi walang magmamahal dyan kundi ikaw mismo. Madami akong imperfection. Marami ako, minsan, kulot ako, di ba? Hindi perfect yung mukha ko, hindi ako ganun kaganda. Morena ako, medyo mataba ako. Pero, mula ulo hanggang paa, tanggap ko to. Ako to mahal na mahal ko to. Kaya ako iniingatan yung sarili ko kasi mahal ko. Yun siguro yung gusto kong i-advise sa inyo, na gusto kong, pag pinanood nyo to na, yung vlog na to, yung vlog ni Nick's Film, is maalala nyo na, oo nga, love yourself first. Yung ganon. Minsan napapaganon ako, kahit gabi na kapag naiisip ko yung words na love yourself. Oo nga, bakit hindi ko mahalin yung sarili ko? Diba? Kaysa maganap ako ng pagmamahal sa ibang tao, tapos ang ending, sasaktan ka lang naman. Bakit hindi mo mahalin yung sarili mo? Diba? Walang sakit yan. Hindi ka sasaktan yan. Walang kapalit na sakit yan kapag minahal mo yung sarili mo. Next is, what is your biggest struggle as a girl? Siguro ang biggest struggle ng mga girls is being discriminated. Being not enough for being who I am. For being who I am. Siguro yun yung mga struggles ng mga girls na hindi nasasatisfied yung ibang tao kung paano tayo manamit, kung ano yung itsura natin. Kasi sa panahon natin ngayon, sobrang taas ng beauty standard na hindi na makatotohanan. Ano bang beauty standard meron kayo? Yung beauty standard ba na gusto nyo is yung kamukha na ni Barbie? Kasing hugis ng bote yung katawan. That's not unacceptable. Hindi siya ganun ka-acceptable para sa akin yung beauty standard ngayon. Kasi, si God yung gumawa nito Ito yung gawa ni God. Ito yung creation ni God. So, bakit nyo i-discriminate? Bakit nyo sasabihan ng ano-ano? Bakit nyo sasabihan ng pangit, diba? This face, this body, this is the creation of God. Kaya bakit nyo hahanapan ng mali? Bakit hindi nyo tanggapin na kung ano yung itsura ng tao, yun lang talaga siya? Walang mali doon. Tao yon, tao din siya. Nagigigil ako sa inyo. So yun, then siguro yung biggest struggles ng mga girls, being discriminated on how they look, yun, how ano yung estado ng body nila. Yun, para sa akin. Last two. Next is, how do you gain self-confidence? Yun kasi nasabi ko nga sa inyo na mahalin yung sarili nyo. Mahalin nyo kung gaano kayo, kung ano yung itsura nyo. Mahalin nyo mula ulo hanggang paa. Minsan, feel ko din talaga na pangit ako, ganyan. Kaya that's why, nung mga pasukan, when I was grade 11, pero, yun nga, dahil pandemic din, that's why, nakasuot ako ng mask. Pero, when I was a grade 12 student na ngayon, siguro yung 1 week lang ako nakasuot ng face mask. Then, after nun, tinanggal ko na. Kasi I was confident on how I look. Maganda ako sa paningin ko. Wala akong pakialam kung pangit ako sa paningin nyo. Basta sa paningin ko, maganda ako. Maganda ako. Because, ginawa ako ni God. This is the creation of God. That's why ina-accept ko. That's why confidence ako na i-show sa mga tao yung mukha ko, yung katawan ko. Madaming imperfection, madami akong imperfection sa katawan. Pero this is me. Ako to diba? Ako si Nicole Ako si Nick's Film. Ako si Nick's Film sa camera. Pero sa totoong buhay, ako si Nicole. Okay? Last question is, how do you feel about today's beauty standard? Yun nga. Wait lang. Water break. Baka takin na ako sa puso. Yun nga. Sobrang
taas ng beauty standard natin ngayon. Ibang level na yung mga tao ngayon. Hindi mo mga alam kung may mga topak lang ba o mga, di mo alam, nagiging delulo na sila. Na baka yung kakanood nila ng mga pelikula, ng mga kakabasa nila ng K-drama na apply na sa reality, na gusto nilang makita sa ibang tao, yung character na nabasa nila sa Wattpad, yung character na panood nila sa movie, na-apply na nila yung standard na yun. Na hindi naman makatotohanan, be. Alin niyo yung mga taong kung ano sila, kung ano lang yung meron sila. Yun lang, yun siguro. Yun. So, yun lang mga ka-Galaxy. I hope you liked this video. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and more upcoming videos. And please, follow all my social media accounts. Yan. Follow nyo din ang page ng Galaxy Squad Official. Kasi minsan dyan ako active, minsan dyan kami active, minsan dyan ako nag-upload. Basta yun, i-follow nyo pa din. Ayan. So, yun lang mga Galaxy. I have one lesson, one message na gusto kong ibigay sa inyo. Na gusto kong ma-apply nyo sa sarili. Love yourself no matter who you are. Mahalin mo yung sarili mo kung ano ka. So, basta mahalin nyo lang yung sarili nyo. Magiging confidence din kayo. Kasi, sabi ko nga, ang tao ay ginawa ng Diyos. So, si God ang gumawa sa atin, pero tayo ang kailangan magmahal sa sarili. So, yun lang mga Galaxy. I love you all. Do share ha. Share nyo tong video na to kung may matutunan kayo. Sana may matutunan kayo. Ha? Kasi pinilit ko talaga tong vlog na to kahit nahirap na ako. So, sana may